dating mayor ng Tagaytay, ngayon super mayor ng Metro Manila. Si Attorney Francis Tolentino ang tunay na hari ng kalsada, ang Diyos ng lahat ng mga nakaasul na naninita, ang nagdedesisyon kung saan ilalagay ang mga U-turn slots at kung saan titigil ang mga bus at lahat ng sasakyan. Wasak ang moto ng ating MMDA chairman. Walang salot sa kalye. Wasak si Francis Tolentino. Okay mga tol, welcome sa isang episode na naman ng Wasak. Ngayong araw, it's our privilege na maging bisita po ang chairman ng MMDA, si Attorney Francis Tolentino. Sir, gabi. Magandang gabi po sa inyo. Mga Wasak, sir. Okay, sir, unang tanong, kayo po ang 9th chairman ng MMDA, no? Po, matanda ko parang, ano na po ang insight ninyo sa Filipino commuter, motorist, pedestrian so far sa ilang taon na inilagi ninyo sa MMDA? Siguro pwede nating paghiwalayin na meron tayong segment na talagang very hard to please. Very hard to discipline. Meron namang responsable at masunurin, law-abiding. So, kung paano mo paghahalo-haluin yan sa isang bus, sa isang sasakyan, ay yun po siguro mahirap na gawain. But regulatory measures are being implemented to address this. Kayo, isa sa mga sinasabi natin na pinakamahirap na mga responsibilidad siguro sa gobyerno, no? Kasi tama yung ginamit na word nyo to, please, no? Parang sa kasong to, sir, parang ang dami-dami ninyong kailangang paligayahin. Lahat na gumagamit ng kalye, among others. At ngayon, kasalukuyang ginagawa itong ADB Forum, no, ng mga governors. Nagka-problema po sa traffic dahil sa mga truck. Pakikwento po ng konti yan, sir. Apo, nagkaroon tayo kasi first time in-implement ulit natin itong truck ban ng daytime since 1996. So, napakiusapan naman natin yung mga truck operators, shippers na huwag mo nang pumasok ng Metro Manila during daytime. Pero yung kagabi, pagdating na alas 9, biglaan kaagad yung 4,000 truck nagsabay-sabay dumating. So, nagbunga ng congestion yon at kalituhan din sa iba. Pero we are addressing the situation. Siguro, mamaya, pupulungin ko ulit sila para kung anong adjustments pa ang kailangan. Chairman, hindi nyo napansin parang ang mga Pinoy lagi eksperto. Hindi nyo ba nararanasan na may lalapit sa inyo from out of nowhere, complete stranger, at mag-offer ng unsolicited advice? Chairman, ano dapat gawin nyo sa ganyang intersection na ganito? How do you deal with that? Tama po kayo, kahit sa text, ginagawa po yun. Okay. We value their opinion, tama po yun, mag-contribute talaga. Pero ang kailangan lang ihiwalay natin yung advice given because of a certain interest to protect o mas maalwan sa kanila. Dapat siguro yung maunawaan na yung mas makakabuti sa mas makakarami, hindi lang yung sa sarili. At mukhang bilang chairman, yan ang trabaho nyo. Juggle. Magandang gabi. Bakit kayo walang Jun? Ganda pala ng yate dito. Na-traffic ka ba? Dito naman, sumakay ako ng yate. Okay, Chairman, kayo po ay naging mayor ng Tagaytay for 3 terms. No? At before that, si Chairman ay Doctor of Laws, talagang hardcore na abogado. Ika nga ng isang professor about he has more degrees than a thermometer. Noong 1986, naano siya nung di ba? Naging mayor siya dun sa Tagaytay. Parang kasabay mo si Mayor Binay halos ang naging OIC. Pansin ko, Mayor, ang dami mong mga training units sa military. Frustrated na sundalo ka rin ba? Oo nga, siguro kung hindi tayo napasok sa politika, baka nag-PMA ako noon. At ikaw ay reserve, ang rank mo ay colonel. Anong fascination mo sa military? Bakit? Ano yan yung certain degree of discipline na wala sa civilian, certain degree of efficiency na karamihan wala sa civilian sector. So, yun yung maganda makamit sa buhay. Ganitong oras yung gising mo, ganitong oras yung pahinga mo, yung regimen. Do you like regimen? Kailangan po yun Naku, Chairman, hindi ba sinasabi nila, abogado po kayo at sinasabi nila, well, obviously, one part of it is management. Pero sinasabi nila parang bakit lagi tayo lagay ng mga abogado sa isang institusyon na kailangan ng planners, engineers, ganyan. Sa kaso mo, abogado kayo. Dating mayor. Anong reply nyo? Ang intricacy ng Metro Manila is you have to
you deal not just with the agency and the personnel within the agency, but you deal with 17 mayors. Okay. So, merong local political dynamics. And modesty aside, siguro gumraduate na tayo sa ganung hanay. At yun din siguro ang modesty aside na maiaambag ko rito na magkaroon ng nagkakaisang Metro Manila sa hanay po ng mga mayors. Ibig ba sabihin yung nagkakaisang Metro Manila chairman, pareho na rin ang mga, kunyari, number coding rules ng Makati, ng Mandaluyong. Hiwalay yung Makati, di ba? Manila, Makati, and Las Piñas. So, Bakit po hiwalay siya? yung sa Makati kasi, ang inaalagaan nila doon yung Central Business District nila. So, ayaw nilang mapuno kaagad yun, ayaw nilang maapektuhan yung komersyo sa Makati. Yung sa Las Piñas, dati na yun inabutan natin yun, yung gateway to Metro Manila yun Nung wala pa, nung hindi pa ganun kadami ang tao sa Bacoor, sa Molino. So yun talagang, yun naman yung interest ng Las Piñas. But I think we're progressing. Nakuha natin yung single ticketing system. Napapayag natin yung... May ba't nawala yung MMDAR? Yung mga square na yan, ano yun pantaklob yun sa mga graffiti Pero ginagawa pa rin namin, pero hindi na... Yung mga Pero mas murals. maganda na ngayon, no? May ganap, saka yung... May nagtatanong naman, Chairman, bakit hindi raw Filipino yung kinuha natin mga artist to work on it? Ang konsepto kasi doon, yung may mga Filipino artists din doon, pinagsama-sama yun. And Metro Manila should not be perceived as a purely local, urbanized society. Dapat may international segment din, may international perspective din. So binuo po yung iba't ibang mga artist para bumuo ng mural. And then, pinag-aralan naman po nila. Halimbawa po yung tiga-Finland na gumawa sa Cubao. Tumigil po yan sa Cubao ng ilang buwan. Pinag-aralan yung kasaysayan bago nagawa po yung mural na yun. Chairman, yung pintura na yun ba talaga? Nakakalinis ba talaga ng hangin? Sa tingin Yung mo? po yung sabi, knocked-out na ano. Pero so far, ganun pa rin yung amoy sa Cubao siguro nakakabawas. Nagdagdag po tayo ngayon sa Pasay Top Rotonda. Ang nilagay po natin bayong naman. Bayong. Kasi ang tingin namin sa Pasay Top Rotonda, melting pot yan, galing probinsya. Noong araw, pupunta ka ng Cartimar, Libertad, nakabayong ka. Galing kang Laguna, galing kang Cavite. Bago Cubao din yung Pasay Bago salta Pupunta ka. ng motel. Oo, sa mahal kita. Yan. Alam mo, Jun, mga bagay yan yan. Oh, mga bayaw, ako si Bart. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maging tunay na lalaki. Dito lang sa Bet ni Bart. Bet ni Bart! Ituturo ko sa inyo kung anong dapat kinakain ng tunay na lalaki. O mga bayaw, katulad na nitong suman. Ito, bet ko to. Masustansya to. May protina at mabigat sa tiyan to. Saka, mahaba, di ba? Pag mahaba to, nakakabusog to eh. Saka, sticky, di ba? O mga bayaw, wag niyong kalilimutan ang hotdog. Pampalino ng mata to. At siyempre, pampatangkad. Dahil malaki siya eh. At masarap. Nguya-nguyain. Paborito ko to eh. Wala pa bata ako, eto na kinakain ko. Sarap! Nilagang itlog, bet ko to. Nutrition to eh. Sa ating katawan, saka yung mga buto natin. Kailangan ito. Pampatibay, di ba? Itong itlog. Magkano yung itlog? 10 piso. Mahal naman ang itlog mo. Mura na to, ano ka ba tol? Special ba yan? Pamacho to. Kagaya mo, tinan mo. Gaganahan ka pa tol. Itlog ng ano ba to? Ba't gaganahan ako? Itlog na chicken. Di ba? Ang itlog ang galing sa chicken. At yan mga bayaw, yan ang bet ko na bagay para sa'yo. Para tayo maging tunay na lalaki. Dito lang sa Bet ni Bart. Bet ni Bart! Lalaki-lalaki. Yan ang bet ko. Kayo ho ba, tubo at laking Tagaytay? Opo, pero dito po ako nag-aral, marami akong pag-aaral Kayo po ay sa... Atenista? Nag-first communion ako sa Pasay. Diyan ako nag-elementary ng ilang taon. And then tumira ako sa Makati. And then high school sa Mandaluyong. College sa Quezon City. College of Law sa Makati ulit. So more or less kabisado ko rin po dito ang Talagang ikot-ikot. terrain nito. Ano ho yung paborito ninyong tambayan noon sa Tagaytay? Hindi naman ako nagtatatambay nun. Siguro pag yung nag-unwind lang na yung Talvista, Talvista. yung ginagawa noon. Para pala kayo si Henry C. Doon daw nanaginip si Henry C. Doon siya nagde-daydream. Malapit-lapit. In fact, may picture pa siya doon. Nung binata pa siya. Buhay po ba yung kina Imelda doon?
Meron silang parang Palace in the Sky. Palace in the Sky. Resort na ngayon, parang open resort. Tagaytay pa rin ba yun? Tagaytay pa yun, oo. Chairman, naku, mukhang case study ang Tagaytay for yung balanse ng, pwede mo sabihin, ecotourism eh. At the same time, urbanized na siya. No? Kayo daw ay may ginawang mga sistema sa Tagaytay, parang public order and safety na ina-apply nyo ngayon sa MMDA. Ano po ba yun? Yung consultation, bahagi yan. Hindi tayo kumikilos ng walang pagkukonsulta sa stakeholders. Gaya ng mga U-turn slots, bago tayo magbago, kinukonsulta natin yung komunidad. Yung visibility po siguro ng ating mga tauhan, ginawa po natin sa Tagaytay. At yun din yung gusto kong maangkin nilang malasakit doon sa kanilang yung mga MMDA personnel. At siguro yung accessibility ng public. Kasi nung mayor po ako, karamihan sa mga taxpayers ng Tagaytay, taga Maynila eh. Okay. So, binuksan po namin yung City Hall, pati yung Anong ibig sabihin ng taga Maynila? yung mga lot owners. Okay. So, Marami dong mga binuksan namin yung City Hall ng Sabado. May pasok ng Sabado para makapagbayad din ng buwis, makapag-transact sa publiko sa City Hall yung taxpayers. Ginawa ko po sa MMDA yun, yung transact sa Redemption Center, yung mga nanguhuling lisensya. So sa halip na pahabain pa natin yung pila uli sa Lunes, buksan na natin ng Sabado. So marami po mga kababayan tayo rito sa Metro Manila na nagtatransact ng Sabado, nabawas-bawasan yung pila. So may mga bagay po tayong nakuha doon na Hindi ko alam yan. natin Bukas pala yung Sabado, no? Sana hanggang Sabado yung mga government offices para sa mga nagtatrabaho. Pero wala ba kayong balak magpa-picture din sa habaan ng EDSA na kaganon? Hindi na ho siguro. Sarili kay radio station. Hindi na ho siguro, hindi na. Sarado ganun, na no? yung registration namin. Sarado na ba? Sinara ko po yun kasi sayang naman. nung first week ko, yung mga napapanood ko, walang walang relation doon sa sa mandato namin, mga napanood ko na, wag naman magalit, honeybee culture, mga ganon. Honeybee culture. Yung palabas, so... Parang hindi pang Metro Manila yung honeybee. Tsaka savings na rin ng agency. Kailangan din natin magtipid. Nakita natin yun. Oo nga. Siguro kailangan din yun pag may mga calamity, mga disasters, mga public announcements. Ngayon nakakatulog yung Twitter sa... Apo, yun ang Ay, grabe yun. Nakakagulat nga eh. Pinakamabilis Sumasagot papuntang Oo. C5, Makati. Sumasagot. Sumasagot sila, eh. Sipag sila. Tama yun. 24/7 po yan. 24 to 7. Within 2 minutes, sasagutin kayo. Chairman, ano ba lagi ang sagot ninyo pag tinatanong kayo? Bakit wala lagi traffic ang EDSA? May isang sagot ba yan o pa-iba-iba yan, Chairman? Iba-iba po yan eh. Kasi Okay. kung real time yung tanong, masasagot namin, may aksidente dito. Okay. Gaya kagabi, nag-triple accident kagabi sa Ortigas. Gano'n. Pero ang nakikita ko dyan talaga yung volume natin. Volume. Trying to reach a certain destination at the same time. Sabay-sabay. Di ba natin pwedeng gawin, Mayor, dito sa EDSA ay add, tapos sa C5 ay even. Baka Pwede ba natin gawin ganun? baka batuhin na ako ng nun. Hindi ba Para, pwede natin ano? bawas-bawasan sila Clear de la Fuente, mga ganyan? Oo. Marami na pong Okay, bases gawin na- natin sa gobyerno na lahat ng bus para Naging proposal din yan kasi nung araw merong Metro Manila Transit Corporation, yung love bus. Naging kasama rin po sa mga pinag-aaral yan pero mahirap po kung gobyerno talagang magmamanage ng public transport. At yung paglabas ng mga provincial buses is a good step. Pag nailabas yun, 85 terminals kagad ang wala. Talaga? But you would agree, Chairman, na marami talagang bus na hindi naman ginagamit talaga, hindi naman napupuno? Na pwede- Tama po yun. Tama po yun. tanggalin na siguro yung mga non-aircon na. Maraming tumatakbo na hindi man lang maka 50% ng capacity. Pero siyempre, Konti na rin sumasakay ng mga hindi aircon. parang wala ka naman pwedeng gawin na walang kukontra. Isa pa dyan, yung motorcycle lanes. Kasi delikado daw, mga ganyan. Nabubura daw yung mga pintura, ano lang. Hindi naman po. Yung natakluban siguro sa Commonwealth kasi nag-overlay ang DPWH pero tatakluban. Ang paliwanag ko po dun sa motorcycle lane, ang tanong nila bakit pang-apat? At bakit medyo pa doon sa loob, hindi yung dito sa gitna pa, bus? no? Pinaliwanag ko dati kasi yun ang safest eh. Yung unang dalawa sa kanan, bus lane. Kung EDSA ang tinutukoy natin, yung pangalawa, private lane or private cars. Yung extreme left, yun naman yung overtaking lane. At saka dati po, ang motorcycle lane sa EDSA, yung first lane, yung second lane, yung third lane, yung fourth lane, lahat na. yung fifth lane. Mga ganun-ganun So pa lahat sila. po yun, akupado nila. So nilagay po natin doon sa isang lane, designated, non-exclusive. Hindi ko po nakita kung anong mali doon. Although kanina may report na nag-self-accident sa Commonwealth naman, nabawasan po natin yung aksidente. Sa pang-issue, Chairman, yung U-turn slots. Kayo ba'y pabor sa pagbabawas ng U-turn slots? Kasi alam ko, hindi niya naman yata
umiispira yung... Meron na po tayong nabawas last week na 5 or 6, yung pong sa tapat ng QI, kasi wala na po doon yung PCSO. Meron po tayong, ito lang, kamakalawa sa Tomas Claudio sa Baclaran. Okay. Although kahapon tinumba raw at binalik ulit namin. So, itumba mo yun. Meron daw doon na ilang tambay na gusto nangungulekta daw eh. Talaga? Mga bakal-bakal. Nangungulekta sila. Hindi, nangungulekta sila ng mag-U-turn. Okay. Kung sino mag-U-turn, binibigyan yung mga na. Oo, ganun eh. Nahuli yun, nakasuhan na yung kagabi. May mga U-turn slots na nakakatulong. Meron namang kailangan i-adjust. Kagaya po sa Quezon Avenue, napakarami pong U-turn slots. Pero ang pinagmulan po ng U-turn slot dyan, sa pag-aaral natin, ay inalis yung Quezon Circle. Pero Quezon Circle doon sa Delta Theater eh. Nawala yun eh. Nung nawala yun, naglagay na ng maraming U-turn slot. Papunta na doon sa paatras, papunta na National Bookstore, kung saan. So kung ibabalik uli yun, makakabawas sa U-turn slot. So isa po yun sa mga inaaral natin. Kaya nga circle ang tawag doon eh. Wala pong pagkakaiba sa Pasay Top Rotonda, nawala rin yung Rotonda. Ngayon, pag U-turn mo, labas mo yung ano eh. Mahal kita na. Hindi, executive Executive ano na? Oo, diretso na. massage parlor. Ay. Hello po. Sino ka? Ba't ka nandito? OJT po ako ni Direk. Paano ka naging OJT ni Direk? Nagkita lang po kami sa 7-Eleven. Tapos nilibre niyo po ako ng Yakult. Ganon? Opo, instant OJT na agad. Ay, gusto mo bang turuan kita paano magluto? Siyempre po, okay lang po, sure. Talaga. Sandali, tatawagin ko muna yung assistant ko, Sige po. Okay. Orestes! Dito tayo. Tawagin lang. Ito yung assistant ko. Si Orestes. Po. Ano pangalan niya? Ano pangalan mo ulit? Jubilin? Jubilin ba? Jubilin, oh. Galing mo. Ito yung show namin dalawa eh. Oo. Kami yung ano dito eh. Title ng show natin? Pwe. Pwe. Pulutang Wasak Espesyal. Kabayo ha? Ganun, show ninyo. Ano ibig sabihin nito? Sino to? OJT yan. OJT ni Direk yan. OJT ni Direk. OJT ni Direk. Oo nga, no? OJT ni Direk. Klasika. Ay, hello. Mag-hello ka naman sa mga bayo natin, Jubilin. Hello. Hello mga bayaw! Oh, sabihin mo, welcome na naman Welcome na naman sa isang episode sa isang episode ng ng Public Attorney. Sorry. Pulutang Wasak Espesyal, Pulutang Wasak Espesyal. Pwe! Ayan. Okay, Lord, ano bang gagawin natin ngayon? Tuturo natin sa kanila ngayon, Jubilin. Jubilin, ano ba yung mga pinaka-paborito mong ulam sa buong mundo? Actually po, seafood, crabs, and shrimps. Naku, saktong-sakto. Meron tayong pusit. Yan, ha? Pusit. Pwede na po, seafood Yan, din. sariwang-sariwa. Sariwa yan. Pwede na pusit, no? Pwede na pusit. Paano ba malalaman kung sariwa ang seafood? Hindi ko po alam eh. Hindi, may technique dyan. Dapat amoy dagat. Amoy dagat ba yan? Amoy dagat ba? Hindi. May dagat ka ba? O gagawa tayo ng tinatawag nating squid a la pobre. A la pobre, ibig sabihin may bawang. May bawang. Yun ba yung ala pobre? A la pobre. So, pag isang steak a la pobre, steak yan na may bawang. Ayos mo yan? Kaya may natutunan ka, Jubilin. Kailangan natin ng pusit. Bigyan mo naman ng konting, sensualidad. Kailangan natin ng pusit. Yeah. Iyahan. Bigla akong pinawisan dun Kailangan natin ng bawang. Yan. Ganda. Lapit At mo naman. syempre, kailangan natin ng sibuyas. Yan, parang inaakit mo yung mga bayaw natin. Ganun, no? At bell pepper, red at green. Olive oil. Yan. Sindihan na natin yan. Sindihan na natin to. Okay. Ayan. Hindi ko muna ako. Yan muna. Ever Sindihan natin to. reliable na... Ayan mga bayaw. Tuturuan namin kayo paano magsindi ng kalan. Una, bubuksan to. Bubuksan natin mahina-mahina. Tapos gaganyanin natin yan. Titili. Yan. Ayan, Lord. Mainit na, Lord. Init na, tol. Jubilin, pinapawisan ka na. Yan tayo. Marami ba? Okay na yan, Jun. Okay na yan. Yan, yung panghalo. Ay! Sunog na. Lagyan natin bell pepper. Bell paper ulit. Nakakalimutan tuloy natin ano eh. Tapos sabay natin ilalagay yung Bawang. bawang muna, bawang. Bawang. Ayan. Yan yung Lagyan natin konting butter, tol. Konting Butter ulit. Butter. Yan, yan. Ay! Yan. Halo. Yan. Sana may natutunan ka sa amin dito. Masikaso pala si Jubilin. Ito, sekreto, dapat hindi ino-overcook mga bayaw ang pusit. Hindi titigas yan. Titigas? Dapat paso lang yan, patay kagad na Ganon? apoy. Ay, yan. Alauna. OJT. Alas 2. Alas 3. Yan, okay. Halo na. Halo.
Ano agad? Yun, oh. Ano, Mari Jewelin, natatandaan mo ba yung ano? Oh, yan. Pagkatapos ito, pwede ka lang mag-asawa. Napakadali lang, di ba? Kahit huwag ka lang magtrabaho. Pwede na patayin yan. Pwede na Patayin patayin. natin. Ba, dali! Yan. Mga bayaw, ito na ang finished product. Ang squid a la pobre. Dito lang sa Dito lang sa... kapwa ko, mahal ko. Ano ba? Sa puwe. Dito lang sa Pue, Pulutang Wasak Espesyal. Palakpakan. Palakpakan. Okay. Matanong ko, Chairman, kayo ba, ano ba yung mga pinagkakaabalahan nyo kung kunyari wala kayong work? Ano ba, may mga hobby ba kayo? Nagbabasa lang po ako. Mahilig po ako magbasa. Ang pagkakamali ko ngayon, marami akong libro. Hindi naman natatapos yung iba. Pag nakadaan po ako sa bumibili akong libro, Marami kayo hindi nababasa pa. hindi ko natatapos. Ano ang uri ng mga ano yung binabasa nyo, Chairman? Aklat. Sa environment, minsan po yung mga politika, nahabol po itong narating na presidential election sa Amerika. Okay. Updated po tayo dyan. Kasi nanirahan na rin kayo sa Amerika ng ano, tagal-tagal. Ang mga military books din po. military books. Talagang may frustrations Hindi talaga. naman frustration. Chairman, ha? Yung nakarang Hollywood, Chairman, na-extra ba kayo doon? Hindi po, hindi po. Hindi kayo nasama doon? Hindi po. Although nagkaroon tayo ng pagkakataon daupang palad sila, hindi tayo. Pogi ba si Si... Ang maganda ba si si Rachel? Rachel? Iba sa pelikula eh. Iba sa Iba pelikula. sa ano eh. Iba sa personal, no? Oo. Chairman, napansin ko, may lumabas sa study sa CNN noon, na-rank ang Pilipinas as the third worst city in the world para sa motorista. Sumagot kayo, medyo iba yung tono nyo, parang may pagkaplikon ng konti. Sinabi nyo, hindi naman scientific yung study na ginawa doon. Hindi naman po. In-admit naman ng CNN yun eh. Yung nabanggit ko lang yung mga jeep, gano'n. Hindi naman ako napikon. So, nilatag ko lang sa realidad na iba yung road conditions natin. Kung aaralin uli natin yung CNN online report na yon, more on tourist perspective. Perspective. Parang sa airport din yan. Pag dumating ka sa Pilipinas o dumating ka sa ibang bansa, hindi ka naman magdadrive eh. Unless meron ka international driver's license at alam mo yung pasikot-sikot, magmamaneho ka. So more or less, sasakay ka ng taxi. So masasakay mo ng taxi rito, talagang mag-aagawan niya, magsuswerving niya. Baka ganun siguro yung nangyari doon sa CNN. So napatapat ito, yung from the airport, kaalis lang. Wala na kasi yung footbridge natin sa Baclaran eh. Okay. Inalis po yan kasi babagsak na. Inalis ng DPWH. Doon ko ina-attribute yung traffic na yun doon eh. Kasi yung volume ng galing ng coastal, 25,000 vehicles per day yun eh. Meron lang 4 na taon tumawid ng Ross Boulevard. Traffic na, titigil lahat eh. So tukod yun hanggang airport road, hanggang na iyan na yun. So kasama po siguro doon sa worst na kasi galing sila ng airport. Pero eye-opener po yun na dapat tanggapin at magsilbing hamon na yung discipline. Speaking of that, kasi tahi pa rin natin, Chairman, sa unang tanong natin. Sa tingin mo ba ang Pinoy ay natural na pasaway at kailangan minsan gumamit ng kamay na bakal para ma-instill ang disiplina sa kanyang kamalayan? Hindi naman po siguro pasaway kasi pag napupunta tayo sa ibang lugar, disiplinado tayo. Ang kailangan sigurong mawala sa isipan ng sa motorista, pag nasa loob kasi ng sasakyan ka, ikaw ang may hawak ng manubela, meron kang freedom eh. Ang pakiramdam mo, isolated ka na sa nangyayari sa lipunan, kaya mong kumaliwa, kaya mong naka-stereo ka, kung ano man. So, dapat siguro mawala yung isolation eh. Dapat connect lahat tayo eh. Na hindi tayo individual na may kalayaan kumikilos. Pagka dumaan sila ng South Superhighway o kaya sa Subic, parang dire-diretso na eh. Napupunan niyo po. Naka-earphone pa yung iba. Diba? Para may freedom eh. So, yun siguro sobrahan ng kalayaan, gano'n ba? Hindi. Pag nagmamaneho ka, ano ka eh. Equalizer din yun. Pare-pareho kayo nasa, kung ano man yung sasakyan mo, pare-pareho kayo nasa lansangan, di ba? So siguro dapat mawala yung ganun eh. Isang kalsada lang yung tinatahak natin. Bakit kaya? Kasi hindi sila natatakot. Kasi parang maayos ko naman ito eh. Ganun din. Oo, ganun din. Na hindi takot mahuli. Kamag-anak naman ako saan. Hindi takot. Meron nga akong tumatawag sa akin, nahuli, tumawag sa akin. Bakit? Na overspeeding. Okay. Bakit kayo tinawagan? Kausapin daw yung yung humuli. Pagka gano'n, kahit kaibigan nyo, anong sinasabi? Hindi, sinabi ko na lang, sumunod na lang kayo. Talaga namang overspeeding ka. Kayo ba, Chairman, nahuli na ba kayo ng MMDA? Before, nung hindi pa ako MMDA, merong... Okay. Anong kaso niya? Hindi, right turn eh. Hindi naman bawal talaga eh. Nag-right turn ako, tin-lockdown ako. Okay. So, tinanong ko yung violation. Sabi pula. Pwede naman mag-right kahit nakapula eh. Basta open yung ano eh. Kasi wala naman sinabing no right turn on red signal. Wala. Pwede ba natin lakihan yung mga no U-turn? Kasi hindi nila nakikita eh, mga no left turn. May ano naman po yun eh, may barricade yun eh.
At saka after 2 weeks na nakalagay yun, familiar ka na doon eh. Okay. Not unless first time ka First time napadaan. talaga. Diba? So yung nangyari nung hinuli kayo, okay naman. Na-argue mo? Sabi ko, bakit may kasunod ako? Hindi nyo hinuli. Oo. Baka dahil maganda yung kotse nyo. Hindi Kaya na. kailangan nila eh. Pansin ko sa chairman, may backup po ba kayo? Meron isa. Saka soft-spoken pa rin siya kahit sa totoong buhay. Hindi, yung dati, maraming backup yun. Yung Dati dati. chairman. Yung malaki. Eh, may ano nangyari doon sa chairman naman? Sa barangay chairman. Yung sa Guadalupe? Oo. Ay, nagkaroon lang po ng ano yun. Kasi alam niyo yung Guadalupe area, ano yan eh. Talagang, Medyo malapit sa inyo yun, ako, chairman. 1,200 jeepneys ang galing ng Leon Ginto dyan. Oo. Nakapark yung Hulta, may 200 jeepneys pang galing Pateros. Ang binawas ko lang po, yung lumalabas ng EDSA during rush hour. Sabi ko, doon na kayo sa loob para hindi... Lumalabas pa sila, di ba? Oo. Lumipit pa After sila. 9 o'clock, pwede lumabas. So, hindi nagkaunawaan kagad, no? Kasi ngayon lang may impose yung ganun. Kaya nagkaroon ng konting discussion. Pero ngayon, okay na. PR Nightmare. Ito ang nangyayari kamakailan sa isang napaka-makapangyarihang mall chain sa dalawang magkahiwalay na isyu. Una, ang pagputol ng mga puno sa Baguio at ikalawa, ang pagdemolish sa mga squatters sa Silverio Compound sa Parañaque. Kaya dito sa wasak ang top 5 na suggestions para gumanda ang imahe ng mall na ito sa mata ng mga maralitang tagalungsod. Number 5. Sa gabi, hindi papatayin ang aircon ng mall. Sa halip, papayagang matulog doon ang ilang mga piling barangay. Bring your own papag and kumot nga lang. Number 4. Magtatayo sila ng mga condo projects, pero sa Isla Puting Bato at sa Payatas. And number 3. Imbis na eskwelahan, mga malls ang gagawing evacuation centers pag may bagyo at baha. Ayos yun, di ba? Number 2. Para mabigyan ng pagkakataon ang mga out-of-school youth, tatanggalin ang mga sensors, ang mga sikyo, at mga CCTV camera sa mga parking area. Ang ipapalit, watch your car, boys. 5 piso yan, Bert. Ayos yan. At ang number 1 na suggestion para gumanda ang imahe ng isang mall sa mata ng mga maralitang tagalunsod, papayagan ng pumasok sa mall ang mga nagbebenta ng fishball, isaw, tokneneng, at marami pang iba. Oops, pero bawal yosi. Galit guard. Yung isang chairman din dati ng MMDA, paboritong kulay pink. Yung sumunod doon, ginawang brown. Tinanong kayo dati, ano yung favorite color nyo? Sagot mo ay rainbow. Hanggang ngayon ba, ay rainbow pa rin? Ibig sabihin po ng ano, yung inclusivity. Hindi naman, Pero green yung nakalagay, di ba? inabutan ko po yan. Green. Inabutan ko, inabutan. Kasi sayang naman kung baguhin yun dahil may epoxy paint na yun eh. Hindi kinakalawang. So, more on substance na lang siguro kung ano yung dapat meron. gawin. Oh. Chairman, kayo ba pabor pa rin kayo sa paglalagay ng mga signs na parang bawal tumawid dito, may namatay na, hayop ka? Wala naman siguro yung hayop. Wala bang hayop ka? Wala, Okay. wala na ho yan. Kailangan constantly talaga, persistently, remind nyo. Ang laking problema po yan, yung pedestrian violators na ano. 5,037 kilometers sa Metro Manila. Okay. Paano mababantayan yung lahat ng tatawid sa hindi tamang lugar? Di ba? Eh, yung iba, pinipilit na talagang doon tumawid, pinakamalapit. Pero hindi lang naman siguro tayo yan eh. Kahit sa ibang bansa, ganun din. Kaya lang, nakakatakot dito sa atin. Lalo pag gabi. Hanggang kailan po yung term niyo, Chairman? Naki-presidente po siguro yan. Hanggat wala, hanggat nandiyan si Presidente. Hindi, kung hanggat gusto pa niya. Kayo ho ba, kunyari, matapos ho ang termino ninyo, may balak ho ba kayong maghanap ng iba pang political positions? Wala po ako nasa isip ngayon. Alam nga, gusto Next ko... year, Mayor. May balak ba kayo next year? Sinabihan mo na ako hindi ako tatakbo ngayon eh. So, hindi mo na siguro. Pero kung hindi kayo sinabihan, Ibang usapan. Parang, how does Senator Tolentino sound, sir? Malabo po yun. Malabo ba? Mas type ko yung ano eh, yung magsulat. Yung... Kasi teacher siya dati. At author din siya. Kasi chairman eh, intellectual na naipit naman. sa isang managerial position. sino favorite yung author na yun?
Ang usually yung gusto ko yung mga biography. Biography. Na autobiography yung nagsulat yung talambuhay talaga nila. Halimbawa, ito kay Mitt Romney ngayon, meron siyang bagong labas. Yung buhay niya, yung kay John McCain, ganun din. So more on doon sa political side na kung paano sila nakarating sa ganun. Ano paborito niyo pagkain ngayon? Adobo Sana siguro. yung Adobo? Oo. Pork chicken pork. Meron na bang specific na adobong gusto? Parang may isang restaurant ba na ito ang the best adobo na pwede nyo kainan? Lutong bahay lang na yung parang, kasi merong yung adobo na itim yung sabaw, yung parang brown, parang kape na may gatas. Habang, Yun ang gusto habang nila. tumatagal. Oo. Yung masabaw. Yung masarap yun habang tumatagal. Tsaka sumasarap. tulingan Mga 3 siguro. days. Tulingan. Oo. Marami yan sa Batangas. Sinaing. Oo, Meron na marami rin, sa kanila yan eh. meron na rin version na ginataan. Yun. Ang alam ko nga may gata talaga yung Hindi, yung sinaing lang, ordinary sa palayok lang. Oo, Pero palayok. yung Parang suka lang yung sa palayok eh. Wala kang binanggit na tawilis, Mayor. Yung mga bulalo. marami, mga ganun. matataas ang kolesterol ng bulo ko. Sarap bulalo sa Tawilis, inyo, di ba? masarap ang tawilis. Ang ganda pala katawan ni Mayor. Oo nga eh. Pati Ano mo ba? Meron na rin siya. Meron na tayo ngayon? Meron na rin. Nag-beer din tayo. Ah, nag-beer din kayo. Stress na. Pagka gano'n. Dalawang bote, gano'n. Kung ako nasa trabaho ni Mayor, hindi lang 2 bote inamin ko. Grabe. Ang dami mga makukulit eh. Siyempre may CCTV tayo lagi, Mayor. At sinabi mo nga, compared sa ibang bansa, medyo kulang pa. Pero ano yung pinaka sa inyo, pinaka-bizarre na footage na nakita mo sa CCTV? Ayun, mga nasasagasaan. Sagasaan. Yung mga self-accident. Yung nasagasaan, tumatawid. Siya C5, gano'n. Iba yung pakiramdam, no? Na, Kahit i-replay mo yan, hindi mo na mababawi na yung... Oo. Tapos alam mo sana kung pwedeng i-replay tapos i-post mo, no? Tapos nakapupuntahan. Saka karamitan, isa lang talaga na naghintay lang siguro ng 3-4 na segundo. Buhay pa eh. Seconds lang eh. Napatapat yung gano'n, di ba? One time, sinita siya ng MMDA kasi sinusundan niya yung misis niya. Yung misis kasi niya maganda. So sabi Pagkama na ng hold up. At sinusundan yung babae, asawa ko yun. Very religious ho ba kayo? Medyo. Pagdating sa mga ganun, sa tingin mo ba, you believe in such things as fate, kapalaran? Hindi. May mga ganong confluence of but wrong place at the wrong time, di ba? Pati yung sasakyan. Yung konting dun sa EDSA show, may area doon na lagi may aksidente. Gusto ko nga pabindisyonan yun eh. EDSA show? Oo, yung underpass. Meron lagi doon? Yung underpass. One time may nakita ako doon na akala namin baboy. Yung pala parang Ano yung tumatalon, tumatawid? Hindi, yung laging may spot doon na may... Aksidente. Kahit yung tao namin nagwawalis, nasagasaan. Nasage. One time magmamaniw yung may parang may Meron nga nung araw, artista rin na aksidente, hindi ko na mabanggitin ng pangalan. Parang yan. Nagmumotor? Hindi, kotse. Kotse. Iba pa yung bulag. Iba pa. Doon din banda yun, di ba? Hindi, yung bulag dito sa sa may Malibay. Malibay na. Kilala ko yun. Minig mo to, si naman yun. Sa Magallanes yun. Magallanes naman yun. Yun. Magaling na singer yun. Itong binabanggit mo, Mayor, kotse, gano'ng kagrabe nangyari dyan? Patay yun. Pero matagal yun. Ano na yun? Mga sikat na artista to, 70s eh. Yung ospital niya, doon din sa tapat ng yung dating Polymedic, doon na rin siya. Pero maganda yun, may pabinyagan yung ngayon, pabinditahan. Mayor, tip lang sa mga nanonood sa atin. Ano ba pinakamaluwag na araw lagi sa EDSA? May nagsabi noon, nakalimutan ko lang. Thursday. Bakit daw Thursday? Yung Thursday, yung sa computation din namin ng number coding, mas marami ang naka-coding sa Thursday. Ako Thursday ako. Ang laki ng volume eh. So lahat ng... Tsaka Lunes Minsan na-observe ko medyo maano yung Lunes. Pero yung Thursday po naging consistent. Naging consistent. Buong araw yan halos. Halos. Pati mga bus, pinakamaraming na-coding na bus, pinakamaraming na private na sasakyan. Kaya dapat huwag ka mag-coding. At saka psychologically, ang tao nagpiprepare para sa Friday night. Kaya medyo yung iba hindi lumalabas Grabe ng yung Friday. Friday, Yung Friday, talagang yun. Wasak talaga yung Talagang Biyernes regular na yan, kahit saan lugar. Saan kayo madalas man natatraffic? Yung ilalim ng Ayala Tunnel. Doon ka madalas. Pa talaga. Pisa ba hindi may inisip na, Chairman ako ng MMDA, bakit ako natatraffic? Hindi, kasama rin tayo doon sa ilalim. Saka, Kailan ho kayo huling nag-commute, nag-public transport? Nag-taxi ako nung siguro 2 months ago. Bakit ho kayo nag-taxi? Nagmamadali eh. tingin ko pag nag-bus to si chairman, hindi ito makikilala ng mga bus driver
Try nyo lang kaya ang chairman. Bas kayo minsan. Nagbasa ako nung nung Nang hindi nila alam, 2000 tapos medyo malayo lang yung sila, mga bodyguard. 2008, Baguio. Ay, mas madali pa eh. Oo. Mas Makatulog ka pa. madali pa. Mas madali pa. Oo. Ngayon, Ano ay palabas sa bus nun? Yung parang earthquake eh. Pag-give ka tayo. Earthquake talaga eh. Parang earthquake eh. Nung nag-taxi naman kayo, Parang Chairman. 2012 yung John Cusack. Okay. Yun. 2012. Oo. Oo, yun ang palabas. So, Matindi yan. Okay. Chairman, maraming salamat. thank you. Akala ko mahirap yun. MMDE Chairman, Francis Tolentino. Ayan Ayan. Thursday daw. Tatakbo din to. Sa? 3K, 10K, 3K. 3K lang. Angat natin siya. 3K lang. 3K, ayan. 3K. Mga kaibigan ko, gusto ko lang na manilibre ng pamasahe. Tapos biglang may lumapit, akala ko mag-doktor. Sabi niya sa akin, ilan kayo? Sabi ko 3, tapos biglang nagtusok ng ganito. Pinabayaran na sa akin. Ay, nako. Nabigyan mo ng gang. May pagkatarin yung anak mo. Hindi, 80 pesos ang isa. Isa? Magkano ba sa tindahan niya? 8 pesos lang isa yan eh. Ha? 8 lang to? Oo. Ay, nako po. Imported daw kasi ito eh. Sabi ko daw, 3 eh. Ay, akala ko naman kung doktor siya. Ay, nako. Ay, mga tol, welcome sa San Episode ng Tamang Toma. Alam mo, tol, daanin na lang natin sa inom. Inumin na lang natin yan. Ano lang tayo para mawala yung lungkot ko. Halo na lang natin sa inumin yan. Kailangan lang natin ng juice. Tetra Pak. Ibuhos mo dito. Tigda ka lahat eh. Kalahati. Tapos kailangan natin ng vodka. Saka yelo. Lahat ba to sa ilang baso? Kalahating baso. Naalala ko talaga. 80 pesos isa. Para ako naisahan eh. Kayo muna lang yan. Ay, madiretso. Yan mga bayo, napakasimple lang. Ito tinatawag na vodka cooler. Ala sa Bayton. Matalino ka ba, tol? Galing, ang galing, oh. Okay ba? Galing, ang galing. Nakakalimutan mo na. Kalimutan mo lang. Katanga ang ginawa mo. Galing, ang galing, ah. Tol, pagsabihan mo yung mga bayo natin next time, pag nakita sila, nasa loob sila ng bus, Payuan mo. may nagbebenta ng ginanong, sabihin mo. Sabihin mo. O yan mga bayo ha, huwag akong gayahin. Yan. Nakakahawa kasi. Sabaw na rin, sabaw ko na rin. Kailangan. Para hindi maging sabaw, Parang magiging sabaw. Minom ng Tetra Pak, talagyan ng vodka. Okay. Yelo. What's up,